At eto nga mga manay, nagbabalik ang inyong madiskating nanay. At dahil nga katatapos ko lang mag-bake ng aming burger buns, so yes, ako rin po yung nagbe-bake o gumagawa dito dahil unang-una, mas hindi tinipid sa sangkap. Pangalawa, na-enjoy ko yung aking mga ginagawa. Kumaga dati, binablog ko lang, ngayon ginagamit ko na sa aking cafe. At dahil dyan, hindi ko sa inyo ipagkakait yung mga recipe na ginagamit namin dito. Kaya naman, isi-share ko rin yan sa inyo. Okay, let's start na. So dito, nandito na yung mga kailangan kong sangkap. Unang-una, kailangan natin ng harina. Ang kailangan ko is 1 kilo ng all-purpose flour. Pwede rin po ang bread flour. Then, syempre, meron tayong mga kailangan pansangkap. Bukod sa harina, meron tayong half cup ng milk powder. So, any brand pwede naman. 3 tablespoon ng potato starch or 50 grams ng nilagang patatas o kamote na puti, pwede naman. 1 cup ng white sugar. Then, pwede naman ng white sugar din. 1 tablespoon ng instant yeast. Then, 70 grams ng margarine. Ito po ay ordinaryong margarine o margarine, mga manay. Nabibili sa palengke, pwede po yun. So, pwede kayong gumamit ng butter or oil, pwede rin. 12 grams ng salt. Pino para mabilis din pong matunaw. 1 tablespoon ng vanilla. So, any brand ng vanilla ay pwede nyo pong gamitin. 1 teaspoon ng bread improver. Ito po ay optional ha. Ito po ay pampa-enhance ng ating bread para mas maganda po yung kalalabasan. Then, 2 piraso ng large egg. So, ito yung pinaka-kailangan din natin para malinamnam yung ating bread. 200 ml ng fresh milk. Pwede rin po ang evaporated milk. Then, 240 ml ng water na may kasamang yelo. So, mas mainam malamig na malamig. May kita nyo yan kung bakit may yelo. Dahil mamaya po yan, may kita nyo kung para sa yung yelo na ating gagamitin. Bali, ang una nating gawin ay pagsasama-samahin natin yung dry ingredients. So, ito pong potato starch, mga manay. Ito ay parang binder po para mas malambot yung ating tinapay. Diyan, sinama ko na rin yung ating bread improver. Yun naman po ay optional ha. Kung wala kayong makitang bread improver, pwede rin naman kahit wala. At kung wala naman talaga kayong potato starch din na makita, kahit wag nyo na rin lagyan, pwede naman. Then, susundan na natin ng asin. Pero kung makukumpleto nyo yung mga nabanggit ko, mas maganda para po magandang kalabasan ng inyong tinapay. Sundan na rin natin ang ating milk powder. Any brand po ng milk powder ay pwede po. Pero kung wala po talaga, kahit wala niyan ay pwede rin naman. Malasa rin naman yan. So, kung mapapansin nyo, yung aming ginagawa or yung aking binibake na pang tinapay namin sa ating mga burger ay hindi tinipid. Then, ito yung ating fresh milk. Ilalagay ko na dyan yung ating instant yeast, vanilla. Then, imimix ko lang to dito para mag-alsa na siya dyan or mag-bloom. Pero pwede na rin po yun i-direkta kasi yan po ay instant yeast, mga manay. Then hayaan lang po natin yan ng ilang minuto dyan. At habang nandyan yan, dito naman tayo sa ating mga kailangang sangkap. So, iset aside muna natin to dahil dito, ito yung aking gagamitin. So, gagamit po ako ng stand mixer para mas mapabilis yung aking pagmamasa. Kasi kung mamasahin ko pa ng kamay, ay matatagalan tayo. So, 1 kilo lang naman to kaya pwedeng-pwede nyo rin naman masahin gamit ang inyong mga kamay. So, dito pinagsama ko yung sugar, then yung 2 pirasong itlog, tapos yung tinabi natin kanina na binabad natin kasama yung instant yeast, ay ilagay nyo na. Once na bumubula na, ibig sabihin yun po ay active yung kanyang pampaalsa. Kaya natin ginagawa yon para ma-sure natin na yung ating pampaalsa ay hindi pa singaw o hindi luma. Kasi kapag yan ay hindi umaalsa, meaning pwedeng singaw na yung gagamitin yung instant yeast or expired na. So hindi na pwedeng gamitin talaga. Then pagkatapos noon, ilagay na natin dito sa ating harina. So, again ha, sa mga bago lang na nanonood, gumagamit din po ako ng aking kamay. Minsan minamasa ko po yan. Pero dito, gagamit na tayo ng stand mixer. Sinundan ko na rin ang paglalagay ng margarine. So, any brand po ng margarine. Ito po sa palengke lang yung aking ginagamit, yung nabibili para mas mura. Then, gamit yung ating stand mixer. Ito yung aking nilagay, yung hook. Tapos, nilagay ko na yung tubig na may yelo. So, bakit ko po ginagamitan ng tubig? Kasi dahil po matagal po ang pagmamasa niyan dyan sa loob, inaabot ng 9 to 12 minutes. So, yung ating dough ay hindi siya aalsa.
So, magiging maganda kasi napipigilan dahil malamig po yung dough dahil sa ating yelo na nilagay. Pero kung gagamit kayo ng kamay, pwede naman po kahit wag nang lagyan ng yelo. So, makalipas po ang ilang minuto, eto na yung ating dough. Kita nyo naman, no? Napakakinis. At kapag siya ay nababanat na or tayo ay nagwi-window pane, yung kumbaga natatanaw mo na or nakikita mo na yung iyong daliri, so pwedeng-pwede na yon. Ililipat na natin sa ating mesa kung saan tayo nagmamasa. Then naglagay lang ako konting margarine ulit o margarine. Pinahiran ko lamang para i-rest muna to na mga 10 minutes bago ko to i-cut. So, i-cover niyo na malinis na towel, pwede rin po ang cling wrap, tapos hayaan nyo lang po ng ganyan. Huwag nyong hindi tatakpan kasi kailangan tinatakpan para hindi po mangapal yung balat ng inyong tinapay kapag inyo nang ibibake. So, yun po yung nagiging dahilan minsan kapag nakasingaw. Then, ikat nyo po sa nais ninyong timbang. So, dito kinakat ko lang siya ng 65 grams per piece. Ayan, pwede rin naman po ang 45 grams para mas marami kayong magawa. Pero dahil kailangan gusto ko yung siksik na malaki-laking buns para sa aking burger, ganun po yung timbang ko. Then, yun lang kagandahan kapag gumagamit tayo ng stand mixer o kaya meron tayong, ang tawag doon, yung ruler. Yung mga ganun, yung dough roller, mas maganda yon. Mas maganda po yung pagkakamasa or pagkakatimpla ng ating dough. So, pasyensya na dun sa aking boses dahil po ako ay may sipon sa mga oras na to. Kaya yan, medyo may pagkangongo tayo. Then makalipas ang ating pagkakat, dahil tapos na yan, iro-roll yun natin yan or ipipigura natin. So, pinipigura natin, then tuloy-tuloy lang. So, sanay na ako na 2 kamay yung ginagamit ko. Napakadali lang po nito. Kaya dun sa mga bago lang na nakasilip sa aking paggawa ng ganito, meron po ako mga video na recipe na nagmamasa akong kamay at tinadahan-dahan ko kung paano ko pinapakita yung pagpipigura. So, marami po kayong matututunan dito. Pagkatapos niyan, babalutan ko po ng plastic para po ma-rest po yan. Then, tatimeran ko yan ng 10 minutes. Pagkatapos ng 10 minutes, eto na. So, ang gagawin natin dyan, meron na po ako ritong mga nakareding pagsasawsawan. So, meron ako ritong tubig at yung ating black sesame seeds. Ayan. So, ididip natin yan dyan para dumikit. Isasawsaw natin sa tubig yung ating dough para po talagang maraming kumapit na sesame seeds. So, pwede kayong gumamit ng puti, pwede rin naman ng black. Pero dahil black yung meron ako dito, ito na lang po yung ginamit ko. At unang-una maganda kasing tignan kapag maraming sesame seeds. Pero yung iba hindi ko makain ito. Pero ako, ito yung gustong-gusto ko talaga sa buns. Yung maraming sesame seeds mga manay. So, ganyan lang po. Isasawsaw niyo po. Huwag niyo na po tatanggalin yung hangin yan kasi nakaalsa na po yan. Dahil nga 15 minutes natin siyang pinahinga. So, maganda na po yung pagkakaalsa ng ating dough. Pero hindi pa siya ganun alsadong-alsado. Then yung natira, iro-roll ko po ng ganito para po sa aming hotdog buns. Ganyan lang. So, pinaplaten ko lang po siya ng ganyan para akong gumagawa ng Spanish bread. Then, dinidip ko sa tubig. Tapos, saka ko ilalagay naman doon sa sesame seeds natin. So, ganyan lang po. Inulit-ulit ko lang po yung pinapakita sa inyo para makuha ninyo ng tama. So, sinishare ko lang sa inyo yung mga ganitong bagay, mga manay. Kasi, alam ko maraming nanonood sa akin na gustong maghanap buhay, magtayo ng bakery, or magtayo ng isang coffee shop. So, maganda po talaga na tayo ay nagnenegosyo dahil tayo unang-una, hindi po naman sabihin na pag nagnegosyo ka, mapera ka o malakas kang kumita. Kumbaga, ikaw yung amo at ikaw yung nasusunod. At, alam mo yon, ikaw din yung nai-stress. Charis, totoo naman talaga. Hindi po talaga ganun kadali pumasok sa pagnenegosyo. Andun yung stress, pagod, minsan lipas po ng gutom. So, kailangan handang-handa ka pong harapin yung mga ganun. Dahil kung hindi pa, huwag niyo pong papasukin ang ganitong negosyo dahil talagang sobrang stress. Ayun. Pero na-enjoy ko naman po sa ginagawa ko dahil unang-una ako yung nagtitimpla ng mga pagkain dito. Ako rin yung nagbibake ng mga bread. Kaya doon pa lang para sa akin priceless na. Dahil nagagawa ko na yung mga dating binibake ko lang na tinuturo sa inyo. Ngayon na ibibenta ko na dito sa aking store. So dito papalsahin ko lamang po ito ng mga 1 oras bago ko po yan isalang sa ating oven.
So, tinakpan ko po ng plastic. Kinakpan ko ng plastic para po hindi siya mahangin at mag-dry yung kanyang balat. So, magiging dahilan yun para kumapal yung kanyang balat at tumigas. Then, hahayaan lang po natin yan dyan hanggang siya ay pwedeng-pwede nang isalang. At kapag okay na, so pag nakikita nyo yung alsado ng inyong tinapay or yung inyong dough, ayan, may kita nyo. So, alsado na siya. So, pwede nyo na po itong isalang sa inyong oven na ang init po ay 160 Celsius lamang. So, wag na pong lalaksan ng maigi para maiwasan po na masunog para po maganda yung pagkakaluto ng inyong tinapay. Then, dito nga, dahil okay na to, so isasalang na natin to sa ating preheated oven. So, again na, kailangan naka-preheat ang oven bago po isalang ang tinapay. So, bali yung isa nilagay ko na rin sa ilalim para isang salangan na lang. Then, binake ko po ito ng mga at least 15 minutes. Then, kapag okay na, nakita nyo alsado na, napakaganda ng pagkakabake, napakabango, ay pwede na natin tong hanguin. At kung makikita nyo, yung nasa ilalim ay hindi pa siya yung talagang nag-golden brown kasi nga po, yung init po talaga ng oven ko ay sa taas po talaga ang baksak. So, ang gagawin ko na lang, itataas ko po yan sa taas, ililipat ko rito para po siya ay mag-golden brown, pero ito ay alsado na, kaya naman maghihintay na lamang po ako ng ilang minuto para dito. Then, eto na nga, ganun lang kadali ang pagbibake o pagluluto ng aming burger bun. Mga manay, kaya naman, try nyo na po ito. Pwedeng-pwede ito sa kawali, improvised oven, sa kaldero, sa air fryer. So, tandaan, kapag gusto, maraming paraan. Kaya naman, muli, ako po ang inyong madiskarteng nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ayan, sana nga gumaling na yung sipon ko. Talaga namang mahirap din. Ingat po ang lahat.